dalawa lang yung nililibig ko sa inyo. Pag may TRO, bumalik tayo. Mukhang umokay naman sila. Pangalawa, pagdating ng Netherlands, dalahin natin sa ospital si Presidente. Nakita niyo naman ang itsura, makahilata doon sa isang tabi. I have pictures of nung natutulog siya, pero akin na yun. Tanong lang siya ng tanong, malayo pa tayo. Malayo, nasa Dubai kami, hindi siya mapakali. Kinausap ko siya, Mayor, hindi ko alam ano oras tayo makakaalis dito. Gusto mo bang bumaba dito? I asked him 7 times. Ang sagot niya sa akin 7 beses, haharapin ko ito. Isang beses lang siya medyo nagsabi sa akin, o sige, labas tayo, kakain tayo na masarap. Sabi ko, hindi. Pag tayo kumain na masarap dito, lalabas tayo ng eroplano, hindi na tayo babalik. No? Ang desisyon nasa iyo. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, bumaba ka na. Kanya yung desisyon eh. Marami niya siyang nasabing, haharapin ko to. So, ang sa akin was only to remind him na, bumaba ka dito kung gusto. Sabi niya, hindi, haharapin ko yan. Diretso tayo sa Dubai. Yun ang asaro sa diretso tayo ng so, kaya hindi kami nakababa ng hindi na kami bumaba ng Dubai because he was insistent na binigyan ng pagkain, binigyan ng pagkain. Yun, isang kalderong kanin na hindi ko maubos to. Bigyan yung mga kasama natin. All the while, kalmado siya, nag-iisip siya. Kumusta na kayo mga kasama natin, nakabalik na kaya sila sa Davao. Muli isipin niya. Ito maganda ngayon, yung mga last 15 minutes. Sabi ko, Mayor, rapid na kayo mag-landing. Mukhang malamig ha. Oo. Sabi ko, mukhang malamig nga. May pera ka dyan? Sabi ko, meron. Sabi ko, magkano? Sabi ko, $550. Biniro ko siya. Bakit ko kailangan ng pera? $550 Hong Kong dollars. Bakit mo kailangan ng pera? Kukulong ka naman eh. Ay, nga pala. Sabi niya. Pati ka siya, yung sense of humor niya nandun pa rin ha. Nga pala kukulong. Hindi. Yung mga kasama natin dito, lahat to. Pakainin mo ng masarap. Tsaka bilihan mo ng jacket. Bilihan mo kasi napakalamig. Alam mo, ako, hindi ko na naisip yun. Ang naisip ko, ihulog na lang siya na lang sa aeroplano. Joking. Pero siya naiisip pa rin niya yun. Ganun siya. No. Sabi ko sa kanya, hindi naman pwede. Sabi niya, asikasuhin mo sila pagdating sa Hague. Sabi ko, hindi ko pa alam sa President kung may mga visa sila. Akala ko ayos na lahat yan. Yun ang pagkasabi sa akin, pero mukhang wala eh. Ikaw, mukhang nagawa ng paraan yun sa akin, may nagsabi na sa akin na baka makunan ka na. You'll be given, true enough, pag landing I was given a 15-day visa. We were led by an ambassador. Yung contingency na yun was led by an ambassador. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. We did not even know the distinction between a diplomatic passport and a visa, unfortunately. Anyway, ganun siya. Kaya sabi ko, hindi ako nangihinayang sa bahan ito. Itong taong ito. Maski na ano mangyari. Ito ang best friend ng Pilipino. Nakita ninyo na sa oras na talagang hindi nila alam kung saan sila dadalhin, naisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kasamahan niya. And the fact that yung pagiging mindful niya sa nararamdaman ng mga kasama niya, hindi mo mababayaran yan eh. Hindi mo pwedeng tapatan yan.
Dahil hindi pansarili lagi yung iniisip niya, na hindi niya nga alam kung anong mangyayari sa pupuntahan nila. Kaya talaga palakpakan naman natin ang best friend ng bayan, si Secretary PJJ. At syempre, ang pinaka-BFF natin ay si FPRRD. Nakita ninyo? Kaya nga talagang hindi lang pala sa bayan siya willing to die. Of course, doon din pala sa mga kasama niya. Sobrang lamig, negative. Ano, Seth? Nung dumating kami, 1 degree. Ang suit kong jacket, ganito. Ganito. Ang daming Bilhan mo ano, ng jacket, diretso mo sa, bilhan mo, lahat yan bilhan mo ng jacket. Hindi niya inisip na yun ang pupuli sa kanya, yun ang mga wala. Wala sa kanya yun. Alam mo, Seth, nag-apply kami ng visa. Sobrang nahirapan kami mag-apply ng visa. Siyempre, when you talk about visa, may mga supporting documents. Dapat pala magpa-kidnap na lang tayo para makapunta kagad tayo sa Europe. Hindi na tayo magbabayad ng application ng visa, tapos makakapunta pa tayo doon. Ihahatid pa tayo nang hindi tayo magbabayad ng eroplano. Di po ba? Tapos naging mindful din po si Presidente or si Tatay, nang sabi niya, hindi ka na kasi may nag-aantay pa ata, may gagamit pa ng eroplano. Hindi niya alam yung eroplano yun is FYI para sa mga kababayan natin. Hindi po to eroplano hindi po to eroplano ng mga namamasyal or mga gusto makarating sa hig. Private plane po ito. Kung kanino ito, hindi natin alam. Baka mamaya, mas alam niyo kaysa sa akin. Di po ba? Kaya huwag tayong magbulag-bulagan sa katotohanan at maging bingi sa mga naririnig natin. Totoo man o hindi, i-balance nyo. Or tingnan ninyo kung ano yung totoo. At kung hindi nyo makuha yung totoo, wala pong bayad magtanong. Nung binababa siya sa hagdanan, sa aeroplano, tinanong ko, kaya mo? Kaya ko. Sabi ko, pupuntahan kita bukas. Kasi nag-commit sa akin ng ICC na ibibigay ko saan siya dadalhin, anong ospital, anong telepono, lahat ng pinangako binigay sa akin. Ni isa, walang ginawa, walang binigay, walang parang bahala ka na sa buhay nyo, maghalapan lang kayo bukas. Which, yun na nga nangyari. Wala kaming ginawa buong araw kinabukasan kung hanapin siya. If dagdag ko lang, kasi hindi wala ako doon, kinuwento lang ni ES Bingbong sa akin. So siguro siya na magsabi. But just to give context for us, to remind ES Bingbong what actually happened. Dumating sila Wednesday. The first hearing was set Friday. Kaya nung the whole day following, which is Thursday, as mentioned by ES Bingbong, they were promised about that they will be told about whereabouts of the former president. But apparently, they were not told. That's why the whole day of Thursday, naglibot sila kung saan pupunta. Pumunta sila sa detention, pumunta sila sa hospital, and perhaps si ES Bingbong can narrate further about what they did on Thursday. The following day, what we did the whole day was to look for him sa mga kulungan, sa mga ospital, pinasal namin, pinunta namin, wala kaming, lahat sinasabi wala siya. Nasabihan na lang kami, I was informed at around 8 in the evening na you can see him the following day, tomorrow, at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock, meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas. Sino haharap? No? May abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. But following day, I went to see him sa kulungan. Hindi ko mix ang feeling ko, hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pagka nagkikita, kunyari nakasimangot, pero maya ng konti, tatawa na lang bigla yan ng yung ano-ano na sasabihin. Pagpasok ko sa kanya, o kumusta ka na? Ako pa kinumusta. Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Kumain ka na. Kaya ko ng pagkain ko. Hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya,
may tatanungin lang ako tatlong bagay sa'yo. Nabigyan ko ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ba ng bagong complaint sa'yo? Wala. May pinirmahan ka dito mula nung dumating ka? Wala. Sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumutuloy si Kunya. May panyo ka ba? Kung meron. Ako kasi, minsan dala kong panyo eh. Nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako na 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko. Sa iyo na lahat ito maglilinis to. Pwede sa akin na lang muna to. Oo, sis, gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayoko ng pagkain mo, ayaw ko ng cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating na? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? May gatas na gano'ng kalaki. Non-fat milk. Inubos niya. Sabi niya, masarap pala ito. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo na kailangan mo ng pampalakas. Namimiss ko yung daing, munggo. So yung mga basic foods sa kanin ang hinahanap siya. Sige lang, maghanap tayo ng paraan na mabibigyan na yan. Ang una kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat ko na krisis sa buhay mo? Ganyan niya yung kamay niya sa akin. Tignan mo yung kamay ko. Yung kamay niya puro ano yun, daming guhit. Puro guhit lahat, wala kamay. Sabi niya, Bong, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap, sinabi ko sa kanya. COVID.